Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Historica Filipinas. Tungkol ito kay ex-Senator Trillanes, yung posibilidad na magiging member siya ng cabinet ni Pangulong Marcos Jr. Ito, title, Trillanes, handa na maging membro ng gabinete ni BBM. Ayun, good news po. Magiging cabinet member ba? Handa si dating Senator Sonny Trillanes na maging membro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ang posisyon ay makakatulong sa serbisyo para sa Pilipino. Ayon sa kanya, kung makakapagserbisyo sila ng maayos at makakatulong sa marami, why not? Why not tanggapin ang alok kung ito ay darating. Ito ay sinabi niya sa programang Long Table sa Abante Radio nitong Sabado, kahapon. Sinabi rin ni Trillanes na wala siyang balak tumakbo sa pagkasenador o vice-presidente sa 2028 dahil sa kakulangan ng malaking pondo para sa kampanya. Binanggit niya na kailangan umano ng halos 1 bilyong piso para sa TV ads at iba pang gastusin para makipagsabayan sa mga kandidato. Noong 2025 elections, tumakbo si Trillanes bilang alkalde ng Caloocan City, ngunit natalo kay Along Malapitan. Ayon sa kanya, maraming bumoto sa kanya ngunit dahil sa kahirapan, tinanggap umano ng ilan ang pera mula sa kalaban na nakaapekto ng resulta. Okay. So, dito muna tayo sa magiging gabinete siya ni PBB. Malala ko, nung kampanyahan ng 2022 presidential election, si Duterte, kakamping ito, pro-Leni siya, anti-unity siya noon eh. Kung ano-ano pang sinasabi, laban sa Marcos. Oh, ngayon, yung kanyang ayaw na kandidato noon. Tapos ngayon, handa siyang maging gabinete. Wow naman. Anyway, gano'n naman ang mga kakampik eh. Kaya mayroon ng Unipink ngayon. Instead na Uniteam, Unipink. Mga Marcos loyalists at mga kakamping, sila nang nagsasama. Yung tinatawag nila noon, inaakusan na magnanakaw, abusador, diktador, kakampi na sila. Ano naman ang chances na offeran siya na maging gabinete? Palagay ko malabo eh. Malabo na maging gabinete siya. At ano naman ang pwedeng i-offer sa kanya na gabinete? I don't know nga bakit tinanong. Alam mo, mga media, kung ano-ano na lang tinanong, pag hindi ka marunong sumagot, pag pipestahan ka talaga ng Department of National Defense. Nandyan si Gibo Chidoro. Hindi pwedeng alisin. Alam ko, malaki ang tiwala ng Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Chidoro. Ano pang pwede sa kanya? DILG. Hindi rin pwede. Malaking utang na loob ng Pangulo sa mga Rimulya. Kaya tignan mo, magkapatid na Rimulya. Nasa Ombudsman, nasa DILG. So ano bang paglalagyan kay Trillanes? Kung sakali lang siguro, presidential advisor. Yon. At least, parang cabinet rank pa rin yan. On what? Presidential advisor on Duterte Affairs. Presidential advisor tungkol sa mga Duterte. Mga kapalpakan Duterte, yun ang i-highlight niya. Pwede yun. Political affairs, yeah. Pwede, political affairs. Instead na Duterte Affairs, Presidential advisor on political affairs. Pwede rin Presidential Advisor on West Philippine Sea Affairs. Yun, pwede.
Malala ko tuloy yung DO Tourism Secretary, Cristina Prasco. Palpak siya sa pagiging Tourism Secretary. Binigyan pa ng bagong posisyon, Presidential Advisor on, ano na yun? Sustainable and Resilient Communities. Ano bang trabaho nun? To me, parang duplication of function na lang yun ni Gadon. Si Gadon is poverty alleviation. Ano bang naitutulong ni Gadon? Sinisweldohan natin more than 4 million a year ang estimated na sweldo, lahat na allowances ng isang presidential advisor. Wala namang naitutulong si Gadon. So ganyan din yung presidential advisor on poverty, hindi pala, sustainable and resilient communities. Tayo ang nagpapasweldo ng mga yan. Kung ano-anong kinikreate ng Pangulo ng mga presidential advisor. Na malala ko nung una si Auntie Claire, nung vlogger ba siya? Kinikriticize niya yung mga, ang daming advisor, sabi ni Auntie Claire. As a vlogger ito kinikriticize niya noon si Gadon. O ngayon, magkakampi na sila. Wala talagang permanent friends, walang permanent enemies sa politiko. So, Auntie Claire, dating taga Baticos, ngayon, number 1 defender ng Malacanang. So, good luck. Ito, inamin niya, in fairness sa kanya, tama yung pag-amin niya na kulang siya ng pundo. Kasi tatakbo kang senador, wala kang pundo. Kailan ba nung 2016, ano yun? Tumakbo siyang vice president, talo. Si Trillanes. Kailan ba yan? Tumakbo rin siya ng pagka-senador, 2022 ba? Talo rin. Kaya nung 2025, ayun, Caloocan City Mayor na lang, natalo pa. Malayo ang lamang kasi maganda daw ang pamamalakad ng mga malapitan sa Caloocan. May kaibigan kong taga Caloocan, sabi nila, wala, matatalo yung Trillanes sir dahil okay ang mga malapitan dito sa Caloocan. Ganon. So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipatindog do ka atsang karon ko din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagatag sa ako usin. Kung walang yatag, wa pa ko wala yun. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So nalipay ko nga nakabalay na ko. Lagi sa atag sa kalisod, kutog sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.